Hoy, umamin ka nga sa akin. Lalaki ka ba o binabae? Ang ayaw ko sa lahat, yung paligoy-ligoy ang sagot, yung paikot-ikot. Ayaw ko ng sinungaling at alam mo, ang pinakaayaw ko sa lahat. Ayaw ko sa bading. Hindi naman mahirap ang aking tanong. Oo o hindi? May nakapagsabi sa akin na merong ka daw kasintahan na isang lalaki din. Katrabaho mo pa. Kabaro mo pa. Alam na alam mo kung ano yung mga bagay na ayaw ko. Pero bakit mo ginagawa? Bakit mo pinipiling gawin ang mga bagay na iyon? Malamang ko lamang na tunay ang mga bali-balita. Itatakwil kitang bata ka. Utang na loob. Mahiya ka naman sa mga tao. Nakakapandiri ka. Yan ang sigaw ni Mang Manuel na isang ama sa kanyang anak na si Andrew. Ito kasing si Andrew Rodrigo o mas kilala sa tawag na Andrew ay ang nag-iisang anak ngayon ng mag-asawang Lita at Manuel. Ang kanilang panganay na anak ay isang babae, kaya nga lamang ay patay na ito. Pinatay ng kanyang ka-live-in partner na nagkataon namang isang silahis. Sa hindi malamang mga dahilan, pinatay ng silahis na ito at ng kanyang mga kaibigang bading, ang kapatid ni Andrew. Ito ang naging dahilan kung bakit galit na galit itong kanyang mga magulang, lalo na ang kanyang ama, sa kanila. Ito rin ang naging dahilan kung bakit pilit niyang itinatago ang kanyang buong pagkatao. Ito ang dahilan kung bakit ikinukubli ni Andrew ang tunay niyang kasarian. Itong si Andrew ay nagtapos ng kolehiyo. Ang kurso niya ay nursing. Halos lahat ng kanyang mga kaibigan sa kolehiyo, mga babae, at alam nila ang tunay na pagkatao ni Andrew. At sa mga kaibigang ito, dumadaing si Andrew ng kanyang mga saloobin. Minsan nakausap ni Andrew ang kanyang ina. Ang sabi nito, "Anak, alam mo ba? Hanggang sa ngayon, bangungot sa akin ang nangyari sa ate mo. Sa gabi, hindi ako makatulog. Bumabalikwas pa ako ng bangon dahil nakikita ko sa aking isipan ang ginawa ng mga hayop na iyon sa iyong kapatid. Hindi ako mapanghusgang tao pero hindi mo ko masisisi kung malaki ang galit ko sa mga taong iyan. Sa mga taong katulad nilang mga demonyo." Yan ang galit, subalit napakalungkot na sabi ng ina ni Andrew. Ang sabi niya, "Inay, nauunawaan ko naman po yung galit ninyo. Ang sama ng inyong loob dahil ganoon din ako. Hindi ko sila kayang basta patawarin. Kung anumang krimen ang ginawa ng mga hayop na yung kay ate sa abroad, yun ang mismong dahilan kung bakit isinusumpa ko sila. Pero inay, hindi ibig sabihin lahat ng mga tulad nila ay masama. Hindi lahat ng bading ay kriminal. Hindi lahat ng mga bakla ay gagawa ng masama sa atin. Kasi ako, inay, naniniwala po ako na babae ka man o lalaki, tomboy ka man o bading, kung isa kang kriminal, kailangan mong pagbayaran ang ginawa mong kasalanan. Inay, huwag po natin silang lahatin. Kawawa naman yung mga mabuting tao. Kawawa naman yung mga taong inosente, hindi ba? Di ba, inay? Nay. Kaya nga lang, kahit anong gawing paliwanag nitong si Andrew sa kanyang mga magulang, sarado ang kanilang isipan. Lumipas na ang ilang mga buwan at ilang pang mga taon, nakabaon pa rin sa kanilang alaala ang ginawang kahayupan ng mga bading na iyon sa kanyang ate, dahilan ng kanyang maagang pagpanaw. Isang araw, habang naka-duty itong si Andrew sa isang ospital, kinausap siyang muli ng isang kaibigan nung break time.
Eh di ayun nga, sabi nga sa akin ni tita, Uy, Andrew. Andrew, hello? Uy, okay ka lang? Ay nako, bes, ang haba-haba na ng kwento ko sa'yo, hindi ka pala nakikinig. Are you okay? You look sick. Don't tell me. Ay, sinasabi ko na nga ba, parents mo na naman yung dahilan kung ba't ka nagkakaganyan. Lunes na Lunes, ang mukha mo Biyernes Santo na. Cheer up, uy, cheer up. Lunes pa lang, oh. We need your energy. Come on. Yan ang sabi ng kanyang kaibigan. Ang sabi ni Andrew, Bes, alam mo naman di ba? My mother, my father, yung mga magulang ko, sila yung buhay ko. At hindi madali para sa aking makita kapag umiiyak silang dalawa. Kapag nasasaktan sila. At mas masakit para sa akin kung ako ang may dahilan noon. Mahal ko ang mga magulang ko. Pero bes, nahihirapan na akong magtago. Nahihirapan na akong magpanggap. Ilang taon na akong nagsisinungaling sa sarili ko. Ilang taon ko nang niloloko ang sarili ko at ang mga magulang ko at nahihirapan ako. Tingnan mo, ang tsaka-tsaka na ng itsura ko. Ipinagpatuloy lamang ni Andrew ang kanyang buhay. Sa ngayon, naka-duty nga siya sa isang pampublikong ospital bilang isang public nurse. Kahit na anong gawin niyang tindig, hindi pa rin niya maitatago sa kanyang trabaho ang kanyang tunay na lambot. Kahit anong gawing pilit, lumalabas pa rin ang pinantik ng kanyang mga kilos. Pero sabi nga ng kanyang mga katrabaho, as long as ginagawa niya nga ng tama ang kanyang trabaho at walang nagiging sagabal sa kanyang duty, walang problema ito. Ang problema, tuwing siya'y naka-duty, pakiramdam niya ang laya-laya niya. Kaya pala ang sipag niyang magtrabaho. Dahil sa trabaho, naiilabas niya ang kanyang tunay na pagkatao. Pero sa pagkakataong tumapak na ang kanyang mga paa sa loob ng kanilang tahanan, magtitigas-tigasan na siyang muli. Barako ang datingan. Napakatikas ng kanyang katawan. Papawiin ang kaunting kolorete sa kanyang mga mata, maging ang lipstick sa kanyang uso. Dapat matibay, dapat matikas. Yun bang tipong macho ang datingan? Yan ang imaheng ipinapakita nitong si Andrew sa kanyang mga magulang. Isang hapon, matapos nga nilang kumain ng hapunan, kinausap itong si Andrew ng kanyang ama. Oh, Toy, kamusta naman ang iyong trabaho? Mabuti naman kung okay lang. Anak, malapit na ang kaarawan mo. Malapit ka nang mag-30. Aba, hanggang sa ngayon, wala ka pa rin ipinapakilalang kasintahan. Huwag mo sabihin sa aking single ka pa rin hanggang sa ngayon. Sus, umaming ka na. Umaming ka na. Siguro, may girlfriend ka na, no? Nahihiya ka lang ipakilala. O kung hindi man, meron ka sigurong nililigawan. Wala? O baka naman meron kang ka-talking stage. Sabi nga ng mga kabataan, meron kang kinakausap sa telepono nung nakaraang araw. Sino yun? Chicks yun, ha? Hindi mo siguro maipost sa online kasi may asawa. Ay, Toy, tandaan mo, bilang isang tunay at matikas na lalaki, dapat kaya mong panindigan ang pag-ibig mo para sa iyong kasintahan. Ipaglaban mo ang iyong nararamdaman. O kung wala ka mang kasintahan pero meron kang nililigawan, huwag kang susuko. Hindi porket merong ibang nanliligaw sa kanya, ay talo ka na. Ipakita mo ang tunay mong tikas. Aba, aanhin natin ang magandang lahi.
Kung hindi naman kakalat. Tingnan mo yung iyong ina. Hanggang sa ngayon, patay na patay pa rin sa akin. Yan ang sinabi ng kanyang ama. Maaring ito'y pabiro, pero para siyang nagpapahiwatig na mag-asawa na itong si Andrew. Bigla siyang inakbayan at sinabing, "Galingan mo anak, galingan mo." Itong si Andrew nakaramdam ng takot, ng kaba, ng panghihinayang at lungkot dahil mukhang mabibigo niya ang kanyang mga magulang. Sa mga pagkakataong ito, isang tao lamang ang kanyang takbuhan. Sino pa ba? Di ang kanyang tunay na nobyo. Sinabi nitong si Andrew sa kanyang kasintahan na nais daw niyang dumalaw sa apartment nito. Nang magkita ang dalawa, niyakap nila ang isa't isa. At nag-open na nga itong si Andrew sa kanyang nobyo. At ang sabi nga niya, nahihirapan na nga daw siya sa kanyang sitwasyon. Ang sabi ng kanyang nobyo, "Babe, laban lang. Wala ka namang ginagawang masama. At kung tutuusin, tao lamang tayo, nagmamahal, umiibig." Alam mo, marami akong kilala na katulad natin. Yung iba nga, artista. Yung iba, kasal na. Alam mo mahal, darating ang panahon. Magkakapiling din tayo at magiging pantay sa mata ng mga tao. Ha? Hindi kita iiwan. I love you. Yan ang sabi ni Ariel, ang nobyo ni Andrew. Itong si Ariel ay isa ring nurse. May kaya sa buhay. Mabait, palakaibigan at talentado. Matalino. Kung makikita mo siya, palagi siyang nakangiti. Paano ba namang hindi? Ang kanyang mga magulang, alam ang kanyang tunay na pagkatao at tanggap na tanggap pa siya. Lalo na ang kanyang ama. Well, ganun talaga. May mga taong swerte sa pamilya. Kaya itong si Andrew ay naiinggit sa kanyang kasintahan. Buti pa daw itong kanyang kasintahang si Ariel, tanggap ng kanyang mga magulang. Samantalang siya, kapag napag-alamang isang bading, isang bakla, siguradong itatakwil siya ng mga ito. Malamang sa malamang. Palibhasa ay nagpapanggap. Itong si Ariel at Andrew nakakapunta sa bahay ni Andrew nang walang problema. Palibhasa, parehong lalaki. Sa mata ng kanyang mga magulang, barkada lamang ito ni Andrew. Sa paglipas pa ng ilang mga panahon, tila ba humihina na ang katawan ng mga magulang ni Andrew. Siyempre, worried na worried ito sa kanilang kalagayan. Duty kung duty, sideline kung sideline, racket kung racket. Lahat ng paraan ginagawa ni Andrew upang makaipon ng sapat na pera upang maipagamot ang kanyang mga magulang. Ganun talaga. Mahal na mahal niya ang mga ito. At dahil nga umiidad na ang mga ito, nag-iiba na ang kanilang mga ugali. Maging yung maliliit na bagay, pinagtatalunan, pinag-aawayan. Halimbawa na nga lamang. Andrew, aba, 32 ka na. Ano bang balak mo? Mag-aasawa ka baga? Hinihintay mo yatang pumanaw kami ng iyong ina. Ano bang akala mo, ha? Hindi mo man lang iniisip ang aming kalagayan. Matanda na kami anak. Aba, sa ginagawa mong ito, ay baka hindi na nga namin abutan ng aming magiging apo. Kung meron man. Nais na ngang umami ni Andrew ng kanyang buong pagkatao sa kanyang mga magulang pero alam niyang ito ay sugal. Malaki ang porsyentong siya ay matatalo. Itatakwil siya ng mga ito. Hindi siya maaaring mapalayo sa kanyang mga magulang dahil nga matanda na ang mga ito at kailangan nga nila ang kanyang suporta. Kaya muli,
Magsisinungaling siya sa kanyang mga magulang, sa kanyang pamilya, sa kanyang sarili. Lahat na nga ng alibay, sinabi niya. Una, dahil daw busy sa kanyang trabaho. Marami daw siyang ginagawa at baka wala siyang panahon na makipagrelasyon. Pangalawang dahilan, pakaramdam daw niya ay hindi pa siya handang umibig muli. Kesyo dati daw ay umibig na ito at nasaktan lamang. Pangatlo, ang papangit daw kasi ng mga katrabaho niya. Hindi raw aabot sa kanyang standards. Hindi raw niya tipo. Yan ang kanyang sagot na pabiro. Ay nako, tay, nay, ang mahalaga, andito ako para alagaan kayo, para suportahan kayo. Yun ang mahalaga sa akin. Aba, isipin ninyo, kapag ako nag-asawa at nagkaanak, ang focus ko sa kanila na. E paano kayo? Oh, di ba? Oh, sabi sa inyo isipin nyo kasi muna. Basta ngayon, kung nais nyo ko mag-asawa na, magpagaling muna kayo. Pag alam kong okay na ang kalagayan ninyo, di saka. Sa gwapo kong ito, madaling makahanap ng babaeng iibig sa akin. Magaling umarte itong si Andrew. Nagagawa niyang paniwalain ang kanyang mga magulang. Hindi lamang yan, maging mga kapitbahay at kabarangay, paniwalang paniwala. Pagkatapos ng lahat ng ito, babalik na nga lamang siya sa kanyang kwarto at magkukulong. Sa loob ng banyo, iiiyak niya ang lahat ng sama ng loob. Baka daw kasi mamaya, kapag umamin siya ngayon, ito pa ang maging dahilan ng maagang pagpanaw ng kanyang mga magulang. Katulad ng lagi kong sinasabi, walang lihim na hindi mabubunyag. Ang mag-asawa, tinawagan at kinamusta ng kanilang mga kamag-anak sa malayong probinsya. Palaging hawak ng kanyang ama ang kanyang telepono dahil doon tumatawag ang kanyang mga kamag-anak sa malayo. Hanggang isang hapon, naka-receive ng isang text message mula sa isang anonymous number ang kanyang ama. At ang sabi doon, "Mga honghang, matagal na kayong niloloko ng anak ninyo. Nagpapauto pa kayo. Kitang-kita ng aking dalawang mga mata kung paano niyang halikan at yakapin ang isang lalaki. Kitang-kita ko sa may parking lot na malapit sa ospital kung saan siya naka-duty. Kitang-kita ko. Lalaki? At isa pang lalaki? Isang bading ang anak ninyo? Nakakapandiri. Nagkataong may kasama akong mga bata noon. Nakakahiya. Alam na alam niyong kasalanan yan sa Diyos. Mangilabot naman kayo. Siyempre, nasaktan ang kalooban ng ama nitong si Andrew. Pero pinalagpas niya lamang iyon. Ang hindi niya matanggap nung sumunod na gabi. Isang anonymous na account sa Facebook ang nag-send sa kanya ng mga pictures. Medyo malabo man ang mga pictures na iyon, imposible nga itong magkamali. Ang nasa litrato ay ang kanyang anak, si Andrew, habang kahalikan ang isa pang lalaking nurse. Sa sobrang galit at pagkagulat, sumikip ang dibdib ng mga magulang nitong si Andrew. Mabuti na nga lamang at panahon na para uminom ng gamot. Kahit pa paano, gumaan ang kanilang loob. Isang bading, isang bakla. Hindi ko siya mapapatawad. Lita, kahit na anong mangyari, hindi ko mapapatawad yung anak mo. Hindi ko siya matatanggap. Ilang taon niya na tayong niloloko. Ilang taon na. May alam ka ba tungkol sa bagay na ito? Ha? Lita, sumagot ka! Yan ang sabi ng kanyang ama. Ang kanyang ina, umiiling na nga lamang.
bumabaha ang luha sa kanyang mga mata. Napakalaki ngayon ng galit ng kanyang mga magulang sa kanya. Kinabukasan isang umaga, katatapos lamang ng duty ni Andrew sa ospital, masaya pa itong nag-time out. Kasama niya ang kanyang kasintahan, si Ariel. Bagong sahod na kasi ito. Meron na nga siyang perang maibibigay sa kanyang mga magulang. Pero medyo may kakaiba. Nag-text sa kanya ang kanyang ina at sabing magmadaling umuwi. Agad-agad. Nakaramdam ng kaba itong si Andrew. Paano ba namang hindi? Kadalasan naman, hindi siya mine-message ng kanyang ina para umuwi na nga ng bahay. Unless may emergency. Kasama ang kanyang kasintahan, dumaan muna sila sa isang coffee shop upang bumili ng kape. At doon, binasa niya ang text message ng kanyang ina. Ikaw na bata ka, kaaalis lamang ng iyong ama. Agad kang umuwi at huwag nang dumaan kung saan-saan. Huwag ka nang makipaglandian pa kung kani-kanino. Napakadumi mo. Nasa labas na ang mga gamit mo. Ayaw ka na naming makita. Lumayas ka na dito. Isa kang bakla. Isa kang kriminal. Isa kang demonyo. Hindi ka ba nahihiya sa mga tao? Nakakapandiri ka. Hindi ko na kailangan ng mga paliwanag mo. Nakita ko na't nabasa ang lahat-lahat. Sa pagkakataong makauwi ka, agad mong kuhanin ang mga gamit mo. Dapat pagbalik namin ang iyong ama, wala ka na dito. Wag na wag ka naming aabutan. Dahil sinasabi ko sa iyo, ang iyong ama mismo ang hihigit sa iyong palabas. Napaka-immoral mo. Bastos. Matapos mabasa nitong si Andrew ang text message ng kanyang ina, nabitawan niya ang kapeng hawak niya. Bigla siyang nakaramdam ng pagkahilo at bigla siyang bumagsak sa kanyang pagkakatayo. Sobrang nanginginig ang kanyang buong katawan. Agad siyang dinala sa pinakamalapit na klinik ng kanyang kasintahang si Ariel. Nang mahimasmasan si Andrew, sinabi niya kay Ariel ang kanyang nalaman. Ang sabi sa kanya ni Ariel, dumiretso na nga lamang ito sa kanilang apartment. Sa makatuwid, handang tanggapin ni Ariel ang kanyang kasintahang si Andrew sa kanyang apartment upang magkasama na nga silang dalawa. Tutal, partners nga sila, di ba? Agad namang umuwi si Andrew upang kunin ang lahat ng kanyang mga gamit, lahat ng kanyang mga maleta na nagkalat sa labas ng kanyang bahay. Nakalak ang pintuan at mga bintana, pero kita nga niya na nakasilip sa kanya ang kanyang ina. Hindi man lamang siya pinigilan. Hindi man lamang siya kinausap. At dahil mainit pa nga ang sitwasyon, umalis na nga lamang itong si Andrew at nagtungo sa bahay ni Ariel. Magmula ng mismong araw na iyon, hindi na nga naka-duty pa itong si Ariel sa ospital. Labis ang kanyang pag-aalala sa kanyang mga magulang. Lagi niyang iniisip kung kumain na ba ang mga ito? Nakakatulog ba sila ng maayos? Nakainom na ba sila ng gamot? Nakapag-grocery na ba ang mga ito? Meron pa ba silang kakainin? Bayad na ba ang mga bill sa bahay? Kuryente, tubig at marami pang iba? Wala siyang ibang hangad kundi ang kaayusan ng kanyang ama't ina. Iginagalang naman ni Ariel ang kanyang nararamdaman. Napakatindi ng kanyang pinagdadaanan. Si Ariel andyan lang para suportahan ang kanyang kasintahan. Sinusubukang tawagan ni Andrew ang kanyang mga magulang, subalit out of coverage area na ang mga ito. Kapag sinusubukan niyang kontakin sa messenger, online. Hindi niya makontak dahil nakablock na nga siya dito. Ariel, hindi ko alam ang gagawin ko. May sakit ang inay, may sakit ang itay.
Hindi ko alam kung may gamot pa ba sila, kung kumakain pa ba sila, kung okay lang ba sila. Di ko alam. Baka mamaya may mga masamang taong gawan sila ng hindi maganda. Di ko alam ang gagawin ko. Sinubukan kong tawagan pero out of coverage area. Nakablock na ako sa Messenger kahit sa IG. Hindi ko na alam. Ikaw, subukan mo nga silang tawagan, please. Ano? Nagiring ba? Ano? Nakablock? Ano ba naman yan? Hindi malaman ni Andrew ang kanyang gagawin. Hanggang isang gabi, naisipan niyang bumisita sa bahay ng kanyang mga magulang. Kahit mula sa malayo, tinatanaw niya ang mga ito. Kitang-kita niya ang kanyang mga magulang. Umiinom ng tsaa sa labas ng kanilang bahay. Nag-uusap ang mga ito. At kitang-kita niyang lumuluha pa rin ang mga ito hanggang sa ngayon. Kumikirot ang dibdib ni Andrew na makita ang kanyang matandang mga magulang na walang kasama. Hindi siya makalapit, wala siyang magawa. May mga pagkakataong nahuhuli si Andrew ng kanyang mga dating kapitbahay. Pero ang mga ito, hindi magsasabi sa dalawang matanda. Nahihirapan din ang mga ito sa sitwasyon ng kanilang pamilya. Naaawa ang mga ito kay Andrew. Bilang tulong, sinabi nga nila kung ano nga bang balita na tungkol sa dalawang matanda. Kung ano bang kadalasang ginagawa ng mga ito. Yan, nagbibigay nga sila ng update dito kay Andrew. Ibang ospital na ang pinupuntahan ng mag-asawang matanda upang magpa-check up upang maiwasan lamang na makita itong si Andrew. Pero dahil nga may nagbabalita kay Andrew, gumawa siya ng paraan. Humanap siya ng kaibigang nurse na doon nagkatrabaho sa ospital na pinupuntahan ng kanyang mga magulang. Nagbibigay siya rito ng malaking halaga ng pera upang maipambili ng gamot at vitamins ng kanyang mga magulang at papalabasing libre ang mga ito. Sa makatuwid, bagamat galit sa kanya ang kanyang mga magulang, handa pa rin siyang gumawa ng paraan upang suportahan ang mga ito. Ganun talaga, mahal na mahal niya ang kanyang mga magulang. Mas mahal niya kaysa sa kanyang sarili. Sa paglipas pa ng ilang mga buwan, mas lalong dumami ang mga bagay na nalaman ng kanyang mga magulang tungkol sa kanyang tunay na pagkatao. Hindi lamang pala isa, kundi 3 mga lalaki na ang umibig at naging kasintahan nitong si Andrew. Lahat yan, pasikreto. High school pa lamang pala ay umiibig na ito sa kapwa lalaki. Napag-alaman din ng mag-asawa na ang girlfriend na ipinakilala nitong si Andrew nung high school ay hindi talaga niya kasintahan. Kapatid pala ito ng tunay niyang boyfriend. Nang dahil sa mga bagay na ito, iniisip ng dalawang matanda na matagal na pala silang niloloko ng kanilang anak. Mas lalong tumindi ang sama ng loob. May ilang mga kamag-anak nga si Andrew na tinatanong at kinakamusta ang dalawang matanda kung handa ba silang patawarin si Andrew. Pero malabo pa sa baha ang sagot ng mga ito. Sa paglipas pa nga ng mga araw, sinusubukan ni Andrew na harapin ang kanyang mga magulang. Pero iniiwasan siya ng mga ito. Pinagsasarahan ang bintana at pinto na parabang meron siyang sakit at ayaw siyang lapitan. Aba, dumating pa nga sa punto, nagpanggap itong si Andrew na isang delivery rider. Umorder siya online ng mga pagkain sa isang sikat na fast food chain upang i-deliver niya mismo sa bahay ng kanyang mga magulang. Dahil naka-helmet, hindi nga siya makilala ng mga ito. Nagdurugo ang kanyang puso dahil baka sa mukha ng kanyang mga magulang
na hindi nga sila masaya sa kanilang sitwasyon. Sumilip siya sa bahay pero wala na ang kanyang mga pictures. Nang sumunod na gabi, matapos ang kanyang duty sa ospital, muling dumaan itong si Andrew sa kanilang bahay. Gabing-gabi na nga noon. Muli siyang dahan-dahang lumapit sa gate ng kanilang bahay. Sumilip. Bukas ang ilaw. Parang may bisita ang kanyang mga magulang. Lalaki ito at nakatayo mismo sa may bintana nga nila. Nakita niya nakausap ang kanyang ama. Pero ang ipinagtataka nga ni Andrew, parang nagwawala ang kanyang ama. Dinig pa niyang sumisigaw ito. At dahil na-curious na nga itong si Andrew, umakyat siya ng gate over the bakod. Dahan-dahan pa siyang lumapit sa kanilang bahay. Hindi niya nga makilala yung lalaking kausap ng kanyang ama at mas lalo pa nga siyang nagulantang dahil nais pagbuhatan ng lalaking ito ng kamay ang kanyang mga magulang. Dahil nga nakatalikod ito, nakita niyang meron itong baril sa kanyang likuran. Meron din itong hawak na patalim. Nagmamadali siyang pumasok sa loob ng kanilang bahay. Nagkataon ngang hindi nakalak yung pintuan. Dahan-dahan siyang pumasok at agad siyang sumigaw. Ang sabi niya, "Hoy! Wag na wag mong sasaktan ng mga magulang ko!" Hawak niya ang walis tambo. Hinampas-hampas niya ang lalaking ito. Pero napakalakas ng lalaki. Gamit ang kanyang patalim, sinaksak niya sa tagiliran itong si Andrew. Ang kanyang mga magulang hindi makapaniwala sa pangyayaring kanilang nakita. Napakabilis ng mga pangyayari. Biglang bumagsak si Andrew. Pero nang akmang lalapitan muli ng lalaki ang kanyang mga magulang, pinilit niya muling bumangon at nilabanan yung lalaki. Muli, nakatanggap siya ng maraming saksak sa kanyang likuran. Ang sabi na lamang niya, Nay! Tumakbo na po kayo! Takbo po!" Habang umaagos ang dugo sa kanyang katawan, pinipilit niyang yakapin ng mahigpit ang lalaki sa kanyang harapan. Kahit papilit siyang sinasaksak at sinasaktan nito, hindi siya bibitaw. Makatakbo lamang ang kanyang mga magulang. Agad namang humingi ng tulong itong kanyang ina sa mga kapitbahay na agad namang dumating at sumaklolo. At dahil nag-aagaw buhay na nga itong si Andrew, nagulat siya dahil biglang bumagsak na lamang ang lalaking sumaksak sa kanya. Hinampas pala ng martilyo ng kanyang ama ang ulo ng lalaking ito. Kaya ito nawala ng malay. Dahil sa dami ng dugong lumabas sa kanyang katawan, bumagsak si Andrew muli. Dahil mabilis na dumating ang mga kapitbahay, hindi na rin nakatakas yung kasamahan ng lalaking magnanakaw. Nang balikan ng kanyang inay itong si Andrew, halos mahimatay ito. Dahil takot nga ito sa dugo, samantalang ang kanyang ama, tulala habang nakaupo sa sahig. Si Andrew habang nakasuot ng uniform na pang-nurse, naliligo sa dugo. Agad naman siyang nadala sa ospital. Dahil walang malay, sobrang nag-aalala ang mga nurse na tumutulong sa kanya ngayon na kanyang mga kaibigan din. Nang imulat niya ang kanyang mga mata, makalipas lamang ang ilang saglit, kahit na malabo pa ang kanyang paningin, habang iniinda niya ang saksak sa kanyang katawan, nagsalita siyang muli. Inay, ang gitay ko! Ang gitay! Nagsalita naman yung nurse na naka-duty at sinabing nasa maayos ng kalagayan ang kanyang mga magulang. Maya-maya pa, biglang nakomatos itong si Andrew.
Ilang araw ding nakomatos itong si Andrew nang dahil sa pagod, stress at nangyaring pagsaksak sa kanya. Umabot ng halos 8 hanggang 9 na araw siyang hindi nagigising. Nang imulat niya ang kanyang mga mata, nang bumalik ang kanyang kamalayan, ang una niyang nakita ay ang mukha ng kanyang inang nakangiti pero bumabaha ang luha. Agad niyang hinawakan ang kamay ng kanyang ina at sinabing, Mahal na mahal ko po kayo. Ang kanyang ina, bagamat may luha sa mata, pinipigilan ang hikbi. Ang sabi niya, Anak, napakatapang mo. Kung di ka dumating, baka wala na ang tatay mo. Baka wala na ako. Anak, maraming salamat sa iyo. Talagang maaasahan ka, anak ko. Anak, patawarin mo ako. Patawarin mo kami ng iyong itay, ha? Maligayang pagbabalik, anak. At dahil hinahanap nga ni Andrew ang kanyang ama, labis ang kanyang pag-aalala, ang sabi ng nurse sa kanyang tabi, nagbabayad daw ng bill sa ospital ng kanyang ama. Wala siyang dapat ikabahala. Ang sabi ng nurse, ang kanyang ama ang nagbayad ng lahat ng bills na kailangang bayaran sa ospital. Itong si Andrew ay parang isang musmos na humihikbi at humahagulgol nang niyakap niya ang kanyang ina. Muling humingi ng kapatawaran itong si Andrew sa kanyang ginawang paglihim ng kanyang buong pagkatao sa kanyang mga magulang. Ang kanyang ina ay ganun din. Humingi uli ito ng kapatawaran nang dahil sa kanilang mga ginawa at sinabi dito kay Andrew nang hindi man lang hinihingi ang kanyang opinyon, ang kanyang paliwanag. Nagsisisi ng buong puso ang inay nitong si Andrew sa lahat ng mga nangyari nung nakaraan. Nangako ang kanyang inay na babawi ito kay Andrew. Maya-maya pa, biglang dumating ang kanyang ama. Nagulat si Andrew dahil nang makita niya ang mukha ng kanyang ama na barakong barako, bumabaha din ang luha nito sa kanyang mga mata. Patawarin mo ako, anak. Nagbulag-bulagan ako. Nagpalamon ako sa galit ko. Sa maling paniniwala ko, anak. Hindi ko man lang inisip yung mararamdaman mo. Napakarami mong pinagdaanan sa buhay. Ang dami mong isinakripisyo para sa amin. Bagkus na pasalamatan ka, itinakwil ka pa namin. Hindi ko man lang inisip kung gano'ng naging napakahirap para sa iyo ang itago ang lahat. Pagkatapos ng lahat ng mga bagay na nangyari, bumalik ka pa rin sa amin. Anak, nagawa mong itaya ang sarili mong buhay, mailigtas lamang ang buhay namin ng iyong ina. Patawarin mo ako, anak. Patawarin mo ako. Anak, patawarin mo ako kung hindi ko man lang naisip na nagawa mong itago ang lahat ng iyon dahil ayaw mo kaming biguin. Anak, alam kong huli na ang lahat. Pero gusto kong malaman mo na proud ako sa iyo. At maligaya ako na ikaw ang aking anak. Mahal na mahal kita. Mahal na mahal kita, Andrew. At sa wakas, naging maayos na ang pamilya ni Andrew. Mahal na mahal niya ang kanyang mga magulang. At kahit na isang beses, hindi niya pinagsisihan ang ginawa niyang pagtatanggol sa mga ito. Pinatawad niya ang kanyang mga magulang at pinatawad din siya ng mga ito. Makalipas pa ang ilang mga araw, maayos na ang kanyang kalagayan, makakauwi na nga ito. Ginamit ni Andrew ang pagkakataong ito upang ipakilala sa kanyang mga magulang ang kanyang kasintahang si Ariel. Tinanggap ng buong buo ng kanyang mga magulang ang kanyang kasintahang si Ariel. Napakalaking bagay nang makilala ng kanyang mga magulang ang mga magulang ni Ariel. Binuksan nga nila
ang isipan ng dalawang matanda. Magmula nga noon ang dalawang pamilya ay naging magkasundo na. Pinag-isa ng pag-ibig ang dalawang pamilyang ito, ang pamilya ni Ariel at ang pamilya ni Andrew. Nangako si Andrew na gagamitin niya ang lahat ng panahong meron siya upang alagaan at ingatan at mahalin ang kanyang mga magulang. Sa bawat paglipas ng mga araw, binubuksan niya ang isipan at kamalayan ng mga tao sa paligid niya, maging ng kanyang pamilya, tungkol sa pag-ibig na wala namang kasarian, tunay na kasiyahan lamang. Nawa ay maging aral ito sa ating lahat na huwag manghusga ng mga tao batay lamang sa kanilang itsura, pananamit o paniniwala. Gawing pantay-pantay ang pagtingin sa ating mga kapwa, tulad ng pagtingin ng Diyos sa ating lahat. Tulad nga nung sabi ng iba, nobody's perfect. Kaya kung ako sa'yo, gawin mo ang totoong magpapaligaya sa'yo. Huwag mong ikubli ang tunay na ligaya sa iyong puso. Subukan mong ipakita kung sino ka bang talaga at doon mo makikita kung sino ang tunay na nagmamahal sa iyo. At dito na nga po nagtatapos ang ating istorya ngayong araw na ito. Okay. Shout out time! Hello, Miss Evangeline Schubert, Stella Bables, Emelita Versosa, Pineda TV, hello! Maraming salamat sa inyong mga komento. Carmelina Parcon, Celia Gonzalez, hello! Roberto Beliedo, Carmi Dizon at Rowenang. Hi, Rose Pablo at Lisa Rubio. Sa inyo rin po, Miss Gloria Ledesma. Aba, tunay nga namang nakakataba ng puso ang inyong mga komento. Maraming salamat po sa inyong lahat. At sana po, marami po kayong lesson na nakuha sa storyang ito. Bago po ako tuluyang magpaalam, nais ko pong ipaalala sa inyong lahat na kung hindi pa po kayo nakasubscribe sa ating channel, subscribe na. Para at least anytime, magiging updated po kayo sa mga panahong mag-a-upload kami dito. Send lang po kayo ng comments para mabati ko po kayo. Don't forget to share the video para mas marami pang tao ang ating ma-inspire. Muli, maraming salamat po. Paalam!